Hello everyone! It's me again, Teacher Chris, at ako ang inyong magiging guro para sa Homeroom Guidance, Grade 4, Quarter 2, Module 5, Week 5, 6. So, handa na ba kayong makinig? Tara na! Homeroom Guidance, Grade 4, Quarter 2, Module 5 is all about achieving success in school. Learning objectives. At the end of this module, you are expected to identify positive experiences in school to contribute meaningfully to family and community. Number 2. Recognize your role in participating in the community activities. And number 3, apply the lessons learned in school to positively contribute to the community. Introduction. Success means achieving your goals by doing well. As a learner, you need to focus on your studies and take an active role. You need to manage your time well, set your goals to achieve success. So kids, lagi niyong tatandaan na maraming paraan para masabi na ang tao ay isang successful. So, pag sinabi nating success, tagumpay. So, kayo, kahit mga bata kayo, meron kayong kanya-kanyang goals or pangarap na maabot kapag kayo ay lumaki na or in the near future, ganyan. So, bilang mag-aaral, kailangan nyo munang mag-focus ngayon sa pag-aaral kasi lagi yung tatandaan na ang pag-aaral ay isa sa mga susi para maabot natin yung mga gusto natin sa buhay. So, ibig sabihin, mag-focus muna kayo sa pag-aaral, no? Kasi since kayo ay mga bata pa, at syempre, habang bata pa, dapat natutunan nyo kung paano maging responsable. So, paano responsable? Dapat kaya-kaya nyo i-manage yung time nyo. So, dapat bilang bata, pinapractice nyo na ngayon na hindi dapat lahat ng time natin ay nasa paglalaro. So, meron tayong time para sa paglalaro, meron din time para sa pagsagot ng mga activities. So, dapat ang priority po natin ay matapos muna natin ang mga gawain sa school bago po tayo maglaro. So, dapat sa murang edad pa lang ay napapractice yun ang pagiging responsable sa paggawa ng inyong mga gawain. Para ito yung magiging key or susi para kayo ay maging successful paglaki nyo. So before we start our new lesson for today, so let's have a review. So in Module 4, you are tasked to write a short story where you have made different decisions. Remember, decisions, small or big, should be carefully done. So ibig sabihin, nung last lesson po natin mga kids ay ito ay tungkol sa decision making. Kung paano ka ba magdidesisyon. So, natalakay natin doon na sa pagdidesisyon, maliit man o malaki bilang bata, ay kailangan natin ng guide ng ating mga magulang or guardian. Kasi, dapat sa pagdidesisyon, pinag-iisipan natin itong mabuti. Iniisip muna natin o sinasaalang-alang muna natin kung ano yung magiging resulta nito kapag ito yung pinili nating desisyon. So, bilang bata na hindi pa talaga as in strong ang foundation natin, ay kailangan natin ang tulong ng ating mga magulang or guardian sa pagdesisyon para ma-sure natin na tama yung desisyon na pinili natin. So, kasi darating naman yung tamang panahon na kayo ay tutungtong sa tamang edad na marunong na kayo magdesisyon mag-isa. Pero for the meantime, ay kailangan po natin ang tulong ng mga magulang kapag kayo ay nagdidesisyon. So in our today's lesson, it's all about my positive and negative experiences. So kung makikita nyo sa inyong module or sa
activity na ibibigay sa inyo ni teacher, ito yung makikita nyo. So, unang activity yan. So, the suggested time allotment is 20 minutes. So, pwede nyo siyang matapos ng 20 minutes or less. So, the materials needed are worksheet, blank paper or bond paper, coloring materials, pen, and pencil or pen or pencil. Sa first activity, sabi dito, draw a table on a piece of paper similar to the one below. So, kung makikita nyo, yung dalawang table dito, meron dito sa may left side, ayan, itong sa left side, meron dyan positive experience with and negative experience with. So, ano-ano ba yung mga positive experience nyo? So, pag sinabi nating positive, ito yung mga magaganda na nangyari or magagandang experience mo sa buhay. Pwedeng ano yung naging experience mo sa school, ano naging experience mo sa field trip, sa church, o kung saan pa man yan, lalagay nyo dito yan, positive. Dito naman sa right side, yung negative experience. So, ano yung mga karanasan na hindi, para sa'yo ay hindi naging maganda. So, isusulat nyo siya dyan. Okay? Let's po. Ayan. So, dito sa number 2, read the following. So, kung nakikita nyo, meron ditong tatlong table na hati yan sa tatlo. Ayan. And then, you will read, sabi dito, number 3, decide whether you have a positive or negative experience related to the word and acronyms presented inside the chart by writing them in the proper column of the table. Ayan. So, kung makikita nyo dito sa module nyo, for example, itong si classmate. Meron ka bang kaklase na naging positive yung experience mo sa kanya, no? Nakasama mo siya, so lalagay mo siya dyan. Baga, isa-self-assess mo lang yung sarili mo. Then, dito sa camping, nung ikaw ba ay umatay ng camping, for example, sa Girl Scout or Boy Scout, ay may naging positive ba siya or negative na effect or negative na experience na naranasan. So, i-assess mo po yung sarili mo dito. Okay pa? Kuha pa. Then, after yung masagutan or ma-identify kung ano-ano yung mga nagkaroon kayo ng positive and negative experience, so sasagutan naman natin yung mga processing questions. So, number 1, what have you observed with your answers? So, nung habang sinasagutan mo yung tatlong column na yun, may iba't ibang words or mga bagay or lugar na nagkaroon ka ng maganda experience. Ano yung mga naging sagot mo? So, syempre, ikaw ang makakaalam niya kasi ikaw yung nasagot. Diba? Then, number 2 question, can you identify one experience from the list that you consider very important for you? And why? So, dun sa tatlong column na yun or tatlong table na yun, ano yung sa tingin mo na pinaka-importanteng experience na naranasan mo dun? Sa lalagay mo yun. Then, why? So, sasagutan mo siya dyan. Okay? So, next activity, suggested time allotment is 30 minutes. So, ibig sabihin, pwede nyo siyang tapusin within 30 minutes or mas mababa pa. The materials needed are worksheet, blank paper, coloring materials, pen, and pencil. So, sabi dito, sa instruction number 1, read the following statements. Then, number 2, whether the situation presented is a positive or negative experience. So, pagkabasa niyo yung statement, so, i-assess niyo sa sarili niyo kung yun ba ay positive or negative experience. Then, number 3, if it is positive, draw a positive sign and before the number, and if it is negative, draw a negative sign. Okay, so you will identify if it is positive or negative. So, makikita nyo naman sa module instruction kasi minsan, yung mga teachers natin, minomodify nila yung activity kung paano instruction. But,
kung ika-categorize natin siya, iisa lang yung layunin niya. Yun ay maka-identify tayo kung yung sumusunod na statement or sitwasyon ay nagbibigay ng positive or negative experience. Okay? So, ready ka na ba? Tara na. So, number 1 situation is I help my younger sibling in answering her modules. So, sabi sa number 1, tinutulungan mo daw ang iyong nakababatang kapatid sa pagsasagot niya ng module. So, ang answer dito, class, ay positive. Kasi, nagagawa mo yung role mo sa kapatid mo. Kumbaga, hindi mo lang siya masasabing kapatid. Ay, kapatid ko yan, pero may nagawa ka ba sa kanya? So, dito, ikaw ay talagang pinapangatawanan mo na ikaw ay isang ate or kuya na tinutulungan mo siya magsagot ng kanyang modules. Hindi ko sinabing ikaw mismo yung magsasagot, ha. Iga-guide mo lang siya kung ano yung dapat gawin para sagutan mo. Yun po yung tamang pagtulong. Pero kapag itinuro mo na lang yung mismong sagot or kaya ikaw lang mismo ang nagsagot, yun ay paraan ng cheating. So, dapat hindi po natin yung tinuturo. Okay? Number 2, I asked for an answer from my classmate during a long test. So, sa number 2, tinanong mo daw yung sagot kung ano ang sagot dun sa long test. So, positive ba yun or negative? Correct. So, ito ay negative. So, hindi po tama na dahil hindi mo alam yung sagot dito sa number na to sa long test, kukunin mo na o hingi ka ng sagot sa kaklase mo. So, yun ay isang paraan ng pandadaya o pandaraya or cheating. So, hindi po ganon. So, yun ay negative. Paliwanag po. I join a school contest to be confident in front of others. So, ito ay positive. So, bakit siya positive? Kasi, pinipilit mo or sinusubukan mong sumali sa contest para matuto ka or mas ma-improve mo yung sarili mo na maging confident ka sa harap ng tao, yung hindi ka mahiya. So, tandaan nyo, class, para ma-improve nyo yung inyong personality, ay sumali po kayo sa mga contest. Kasi, ito yung parang isa sa mga stepping stone natin para at least kahit paano, nasasanay tayong humarap sa maraming tao. At the same time, nagkakaroon tayo ng magandang experience na babaunin natin hanggang paglaki. Okay? So, ito ay positive. Number 4, I did not finish my test because I ran out of time. So, para sa'yo, ito ba ay positive or negative? So, syempre, ito ay negative. Okay? Kasi hindi mo natapos yung test mo kasi kinulang ka ng time. So, dito, kailangan i-assess din natin yung sarili natin. Na bakit hindi ko kaya natapos yung test? Sabi ko, sobrang hirap ba? Pwedeng ganon. Pero, dapat ipapractice natin na mag-review palagi, makikinig sa lesson ni teacher, kasi nagkakaroon niya ng retention. Once na ikaw ay lagi nakikinig sa lesson ni teacher, nagre-review ka ng ayos or nag-a-advance study ka, nagkakaroon yan ng retention. So, pag may retention tayo sa mga lesson natin, isa ito sa mga nakakatulong kaya tayo nakakapasa sa mga pagsusulit. Kasi nagkakaroon tayo ng retention, naaalala natin yung mga inaaral natin. At syempre, pag-aaralan din natin kumilos ng mabilis. So, kung dati ay grade 1, ang bagal mo magsulat, ang bagal mo magbasa, dapat pagdating ng grade 2, may improvement. Pagdating ng grade 3, may improvement ulit. Pagdating ng grade 4, may improvement ulit. Mas mabilis ka, then so on. Hanggang sa ikaw ay bumis na. So, dapat po ganon. Every year or every school year ng buhay mo, dapat meron kang improvement na ginagawa sa buhay mo. So, katulad nito, hindi mo siya natapos yung test. Either mabagal ka magsulat, or kung math yan, hindi mo kabisado yung multiplication table or table of division, ay medyo mahihirapan ka nga dito. So, anong gagawin? So, ikaw ay mag-a-advance study. Ikaw ay magpa-practice magsulat para bumilis ka magsulat. Tama ba ako? So, aminin natin, meron pa rin mga grade 4 na mahirap pa rin or mabagal pa rin magsulat at magbasa.
Di ba po? So, ngayon pa lang, bago kayo maging grade 5, ay mag-practice na po magsulat at magbasa ng mabilis. Gets? Number 5, I throw the candy wrapper in the garbage can for plastics. So, dito, ito ay positive. Tandaan nyo, class, kapag kayo ay nasa labas ng bahay or nasa park o kung saang lupalop man kayo ng mundo o ng bansa, kapag kayo ay may basura or kaya candy wrapper, ayan, katulad yung mga balat ng candy, itapon nyo siya sa basurahan. At hindi lang basta-basta basurahan, ha? Dapat ay yung alam natin kung ano yung nabubulok, hindi nabubulok, tsaka yung recyclable or yung nare-recycle. Okay? So, dito, ito ay positive. Number 5. Then, number 6, I got support from my teacher whenever I have a problem with my lesson. So, ito ay positive. Positive experience. Kasi, napakasarap sa pakiramdam ng bata. At hindi lang ng bata, at sa teacher. Sa teacher kasi, sa teacher, masarap siya sa pakiramdam kasi may mga bata na sobra ang tiwala nila sa teacher kasi nakakapag-open up sila ng problema. Or kaya, nagtitiwala yung bata na siya ay makakatulong talaga sa kanya. Na siya as a teacher ay kailangan niyang tulungan yung bata. So kayo, huwag kayong nahihiya na manghingi ng tulong sa inyong mga teacher kapag kayo nahihirapan sa lesson. Okay? Kasi kayo naman ay i-guide ng teacher. Pero hindi naman sinabi na wag na kayo makinig sa lesson. Tapos sabi, ay, tatanong ko na lang to kay teacher kasi sagutin naman niya ako. So, ang gagawin nyo, hindi na kayo makikinig sa lesson, di ba? Sa online class nyo. Or kaya pa ng face-to-face, doon sa mismo real-time class, di ba? So, hindi naman gano'n. Dapat makinig pa rin kayo kay teacher. Ngayon, kung meron talaga kayong topic or specific steps or words na hindi nyo maintindihan dun sa lesson, yun yung pagkakataon nyo para humingi kayo ng tulong dun sa lesson na hindi nyo maintindihan. Okay? So, dito sa number 6, eto ay positive experience. Number 7, I did not do my assignments. So, obviously, eto ay negative experience. As in, very wrong. As a pupil, dapat sa murang edad pa lang, ay natututunan natin ang pagiging responsable. So again, katulad ng sinabi ko kanina, let's prioritize our studies bago mag-play or maglaro. Hindi katulad ng ganito na I did not do my assignments. So ito ay negative experience. Okay? Number 8, I help my classmates whenever they need help. So, ito ay positive experience. So, ito ay ikaw na tumutulong sa iyong kaklase, isa kang blessing sa kanila. So, halimbawa, ikaw ay pinanganak or pinagpala na ikaw ay mas marunong sa iyong mga kaklase. So, mag-give chance ka or open your door na magbigay ng tulong sa mga kaklase mong nahihirapan sa lesson nila. Okay? So, yan ay positive experience. Number 9, I swept the floor in the classroom even if I was not assigned as a cleaner. Ayan. So, kahit hindi ka cleaner noong araw na yon, di ba pag face-to-face class, uso yung cleaner for the day. Di ba may cleaners sa Monday, cleaners sa Tuesday. Ikaw, kahit hindi ka cleaners nung araw na yun, tumutulong ka sa pagwawalis o kaya paglilinis ng room. So, ito ay positive experience. Number 10, I participated in class discussions. So, ito ay positive experience. So, laging natandaan class, sa online class or sa face-to-face class, mas natutuwa si teacher kung ikaw ay nagpa-participate. Kasi una, nakikilala ka kaagad ni teacher kapag ikaw ay laging nagpa-participate. Pangalawa, hindi nahihirapan yung teacher nyo
na magbigay ng grades sa inyo kasi kilala kayo na nagre-resign. Kumbaga, kung mababa ka sa written exam mo, pwede kang mahatak sa recitation, di ba? Kasi mahirap yun na mababa ng iyong written exam kasi hindi ka pa nagre-recite. So, saan kukuha si teacher ng i-grade sa iyo, di ba? Tsaka kasi kaya tayo nagkaklase or online class kasi para magkaroon ng interaction between kay teacher and student. So, dapat ay nagpa-participate tayo para nag-voice out nyo rin yung opinion nyo dun sa lesson. Okay? So, it is a positive experience by participating in class discussions. So, what are the processing questions? So, number 1, which among the positive situations above have you experienced? Can you tell something about it? Okay, so sa number 1 question, sasagutin nyo dito kung ano yung sa mga sumusunod na situation yung naranasan nyo dun sa number 1 to 10 na yan. Then, elaborate mo kung ano yung nangyari. Yung medyo detail. Diba? Then, number 2, what did the persons who were part of your positive experiences tell you? Okay. Okay, so ano ba yung mga naging bahagi or tao na nakasama mo dun sa positive experience na yon? Ano ang sabi nila sa'yo? Ano ba ang masasabi nila sa'yo? Diba? Number 3, which among the negative situations above have you experienced? What should you do to have a good experience next time? So, dito naman, i-identify nyo kung ano yung pinaka-negative or pinaka-sad or pinaka-pangit nyo na experience na naranasan. Then, ano yung kailangan nyong gawin para next time, hindi nyo na maranasan yung negative situation na yun. So, isasagot ko po siya dyan. Yan. So, next is ways to overcome problems in school. So, eto naman, tungkol sa mga paraan kung paano natin malulutas yung problema natin sa school. So, suggested time allotment is 15 minutes. So, the materials needed are worksheet or blank paper or bond paper, coloring materials, pen or pencil. So, ano-ano nga ba yung mga paraan para malutas natin yung mga problema or gusot na kinakaharap natin sa school? So, number 1, tell your parents or guardians. Whenever you have a problems in school, do not hesitate to tell your parents or guardians. They know you better than others. Since you are studying inside your home, they are the first ones who can help you. So, yan. So, pag meron tayong problema sa school, ang unang-unang lalapitan natin dyan, syempre, ay yung mga magulang natin. So, huwag kayong mangingimi or mahihiya or matatakot na i-open up yung nagiging struggle nyo sa school. Kasi, sila yung mas nakakakilala sa inyo, sa lahat. Kahit si teacher, hindi kayo masyadong kilala, di ba? So, yun. So, tsaka laging tatandaan na bago kayo pumasok ng school, nung kayo ay kinder, kayo ay unang natuto sa loob ng bahay. At ang unang yung naging teacher ay yung inyong mama or papa. Diba? So again, pag may struggle kayo sa school or problema, tell your parents or guardians. Kasi sila yung magiging way para makausap nyo yung teacher kung sakaling ikaw ay may problema sa school. Diba? Number 2, seek support from your teachers. Ayan. So, do not hesitate to tell your teachers whenever you encounter difficulties in school. They serve as your second parents. Also, even if you do not meet them personally, they can still guide you in doing your schoolwork. Okay, so, ayan. So, pag nasa school naman kayo, for example, face-to-face class na tayo ulit. So, alam mo, may nang bully sa'yo, or kayo meron ka naging problema pala sa bahay na hindi mo masabi sa pamilya niyo, pwede mo itong sabihin sa teacher na pinagkakatiwalaan ng maigi. Yan, kasi kami mga teacher nyo, kami ay tumatayong second parent. Kami pangalawang magulang. So, hindi naman kami gagawa ng bagay na ikakapanghamak. Diba? Kasi kami ay mga guro. At syempre, ang ibang guro, lalo na mga asawa, sila ay nanay din. So, naiintindihan nila ang sitwasyon nyo if ever na nagkaroon kayo ng problema.
Okay? So, for example, ngayon, online class. Online class kami. So, kahit hindi nyo pa nami-meet personally yung teacher nyo, kung kayo ay may problema, pwede nyo akong i-message. Okay? So, kasi, naniniwala ako na walang tao na hindi nabubuhay, na hindi niya kailangan ng tulong ng iba. So, lahat tayo ay kailangan ng ibang tao. Kailangan natin ng isa't isa. Okay? Number 3, have a positive attitude towards studies. Have a positive attitude towards your studies by doing the following. So, kailangan magkaroon daw tayo ng positive attitude sa pag-aaral natin. So, letter A, consider studies as a bridge to your achievement as it will prepare you for greater things. So, para tayo ay ma-motivate na mag-aral. I-consider daw natin ang pag-aaral natin. Yan yung magiging tulay para tayo maging successful or maging matagumpay kapag tayo ay nasa tamang edad na. Letter B, keep in mind that you are studying not for anybody else, but for your own future. So, lagi yung tatandaan, huwag kayong tamarin mag-aral. Kasi ang pag-aaral nyo o paghihirap nyo or kung may mga struggles man kayo na nararanasan ngayon dahil sa pag-aaral, okay lang yan. Kasi lahat ng bata ay naranasan. Ngayon, kung talagang sobrang komplikado na, sobrang hirap, yun na yung time na kailangan nyo nang itap ang inyong mga magulang, kaibigan, or kaya teachers na kayo ay may ganitong problema. Okay? So, tagli yung pating natandaan na kapag kayo ay nakatapos ng pag-aaral, hindi yan mapupunta kahit kanino. Ikaw lang ang bukod tangi magmamay-ari niyan. So, big sabihin kaya ka nag-aaral ay para sa'yo. Hindi kung para kanino. Para yan sa'yo. Okay po? So, kasi pa nakagraduate ka, mas maganda yung opportunity na pwede mo makuha. Diba? Mas malaki yung chance na magkaroon ka ng stable na trabaho. Okay. Yun po yung aking ibig sabihin. So, letter C, believe that you can improve yourself as you learn. So, lagi kayong magtitiwala sa sarili. So, katulad ng mga lesson ko dati sa ASP, you cannot give respect and love to others kapag hindi nyo muna hinayaan o natutunang mahalin at igalang ang inyong mga sarili. Okay? So, hindi nyo kayang maibigay yung isang bagay na sa'yo ay wala ka. Diba po? So, yan. So, dapat tayo, every year, dapat nag-i-improve tayo. Meron tayo na babago pa konti-konti sa ating mga sarili. Kasi, dapat talaga ay ganun. Hindi tayo pwedeng ma-stuck sa ganito na lang tayo. Hindi, ganito na lang talaga kami. Hindi pwedeng ganun. Kami, as a teacher, professional na kami. May mga trabaho na kami. Pero, kami ay nag-aaral pa din. Kasi nga, learning is continuous. Okay? So, hindi porque nakagraduate ka na, doon na titigil ang pagkatuto mo. Hindi. Okay? The number 4, manage your time well. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat habang bata pa kayo ay marunong na kayong mag-manage ng inyong time. So, medyo dapat alam nyo na maging responsable na dapat priority ang pag-aaral kaysa sa paglalaro. So, next activity is the suggested time allotment is 20 minutes. So, the materials needed are worksheet, blank paper, coloring materials, pen, and pencil. So, sabi dito, read the following scenarios and answer the questions on a sheet of paper. So, i-read natin or babasahin natin yung mga sumusunod na scenario and then, kayo na ang bahala kung paano nyo i-voice out ang inyong opinion sa sumusunod na sitwasyon. So, wala namang maling opinion. Okay? Sa lahat ay tama. Kasi depende yan eh. Depende yan sa na-experience natin. Diba? Okay, so, letter A. Your classmate is asking you to share your answers in the long test since you will not be seen by your teacher in a distance learning modality. Okay. So, meron kang kaklase, parehas kayong naka-enroll sa modular learning modality. Ayan. So,
nagkaroon kayo ng long test, take home long test. So, gusto niya na hingin yung sagot mo. So, hingin niya yung sagot mo kasi ang katwiran niya, hindi naman kayo nakikita ng teacher. Okay, so, ikaw bilang estudyante, ano ang magiging reaction mo dito? So, isusulat mo siya. Okay? Be a student joining a quiz before the third time but still not winning. Okay, so, ano yung magiging reaction mo? Kung halimbawa ikaw yung student na sumali ng quiz bee 3 beses na pero hindi pa rin nanalo. So, paano mo, kung ikaw yan, or kung may kaibigan ka na ganyan, paano ka magre-react sa situation na yan na hindi ma-offend yung kaibigan? Diba? Then, letter C, improving your grade in the subject with the lowest mark during the first grading exam. Okay, so paano mo i-improve ang sarili mo kung sa first quarter ay nakakuha ka ng line 7 or yun yung subject na pinakamababa siya. So, what will you do to improve yourself? Or to improve your grades sa second quarter? So, ilalagay mo siya dito. Okay. So, after answering the following scenarios, so, let's answer the processing questions. So, number 1, from the scenarios presented, which one is the easiest for you to solve and why? So, dun sa sumusunod na sitwasyon, para sa'yo, ano yung pinakamadaling scenario dun na sa tingin mo ay mabibigyan agad ng resulta? Or masosolve agad? So, pipili ka po dun. Then, number 2, which one seems difficult to solve? Then, sa number 2, isusulat nyo naman yung pinakamahirap na scenario na sa tingin nyo na hindi agad masosolve. Then, sa tingin nyo, bakit? So, ilalagay yung po siya dyan. Then, number 3, choose one from the scenarios presented and explain how you are going to solve it. Yan. So, kanina, pinapasolve na natin kanina, di ba? So, what I have learned. So, suggested time allotment is 20 minutes. Okay, on a piece of paper, write 3 positive experiences in school that help you do your schoolwork even if you are staying at home. Then, write 3 things that you have learned in school that you can use it in helping people during this pandemic. So, dito sa activity na to, ay isusulat nyo or magsusulat kayo ng 3 positive experiences na tinulungan ka or natulungan ka para tapusin ang schoolwork mo kahit na nasa bahay ka. Then, next question is, kailangan nyo magsulat ng 3 example na natutunan nyo sa school. Na pwede nyo, or natutunan nyo kahit wala kayo sa school, na pwede nyo rin itulong sa ibang tao during pandemic or during this pandemic. Okay? So, last one is, share your thoughts and feelings. Okay, so suggested time allotment, 15 minutes. Ayan. So, ano nga ba ang gagawin dito? On a short bond paper, create a poster slogan that will encourage your neighbor to stay healthy and strong during this time. Okay. So, dito, sa short bond paper, magdodrawing kayo ng poster slogan na hinihikayat nyo yung mga kapitbahay nyo na to stay healthy and strong during this time. So, bahala kayo kung anong klaseng drawing yung gagawin. Basta, sa drawing na yun, pag tinignan siya, dapat andun na nakalagay ang promotion nyo or pag-i-encourage sa mga kapitbahay nyo to stay healthy and strong. Okay po? So, I hope marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon at sana ay malaki ang maitulong ng guide na ito sa pagsasagot nyo sa module ng inyong homeroom guidance. Okay? So, muli, ako si Teacher Chris at tayo'y magkita-kita sa susunod na aralin para sa homeroom guidance. So, paalam! Thank you for watching and listening.